Medyo umaangat na yung tubig, tanggalin lang natin yung mga balahibo ng aso. Ayan, nakikita ko kasi dun sa ibabaw. After this, ilipat na natin yung small pump natin. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X 1-piece collection sticker natin. Drip by Vinci Dry Daphnia. Pwedeng-pwede sa adult and pwedeng-pwede sa fry. I-add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Now, naka-on na yung ating backup pump. Gustong-gusto ko talaga yung ripples ng water na ginagawa ng backup pump natin. Again, this pump is not designed to filter out yung mga dumi ng ating pond. Ito ay nilagay ko lang dito to cause water agitation, just in case mamatay yung ating compressor and yung other pump natin. Status check, yung level ng tubig natin ay above na dun sa nag-leak natin last time. So far, so good. Wala pa naman ako nakikitang nagli-leak. As well as on the other side kung sa nagtapal tayo. So, nagpupuno pa rin ako ng tubig sa ngayon. Antayin natin tumaas yung water level bago tayo mag-conclude. More than half na yung tubig sa ating goldfish box and I'm really feeling optimistic about this. So far so good, wala pa ring leak na nakikita. So sana talaga magtuloy-tuloy na to kasi kailangan natin matapos tong project na to. Konti na lang mapupuno na yung ating goldfish box. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon na nakikitang wala nang leak ang ating goldfish box. Sana magtuloy-tuloy to hanggang dun sa taas and sana hindi na magka-problema. Sabi ko nga kanina, ito yung sprinkler natin ay para lang mag-cause ng water agitation. Pero may naisip na naman ako, ewan ko ba sa sarili ko, parang gusto ko nang patakbuhin yung mga chambers na yun para umiikot yung tubig. Kaso lang though, medyo magdudumi yung tubig natin dito kasi may mga konting debris tayo dun sa chamber number 3. Pero I think okay lang yan kasi papasok naman dun sa ating drain dito sa goldfish box natin, papunta dun sa mga brush natin. So bakit hindi na natin sila gamitin? Setup ko lang to, pakita ko sa inyo. Tinanggal ko na pala yung filter box dito kasi hindi na natin siya kailangan dahil yung pipe na tong ating malaking pump ay ni-spray paint ko na ng black, pinapatuyo ko lang. And so far so good, okay naman sila dyan sa ganyang water agitation. Ganito yung ginawa ko, yung pump nilagay ko dun sa chamber number 3 para nagsisirculate na yung tubig. Yung tubig dito ay aagos dun sa ating drain, papunta dun sa chamber number 1, chamber number 1 mag-overflow sa chamber number 2, chamber number 2 papunta sa chamber number 3, tapos iikot lang. Kasi kung ikikip lang natin yung sprinkler dito lang yung tubig na umiikot, magiging stagnant yung tubig dun sa tatlong chambers natin. So, much better yung gantong idea para nag-circulate na yung tubig natin sa goldfish box. We are finally done with the goldfish box. Ayan. Finally, wala na siyang leak. Grabe. Sobrang tagal kong hinintay itong moment na to. At last. Thank you Lord. Blessing. Natapos din. I'd like to keep the water level that high lang. Kasi on this side, yung plant box natin, mas mataas yung water level niya para pag nag-overflow dito, meron pa rin a little bit splashing na magaganap or water agitation. This one is still tap water. Lalagyan ko na to ng anti-chlorine. Oh my gosh, I can't believe na naglalagay ako ng anti-chlorine sa goldfish box. I'm sure by tomorrow, dechlorinated na tong tubig natin. Sobrang happy ko. So now, gumagana na ang ating goldfish box. Chamber number 1, chamber number 2, chamber number 3. Kapag na-set up na natin to or kapag nalipat na natin yung mga koi dito sa ating goldfish box, pati yung mga goldfish natin na yan. Ito namang drip plant box yung aayusin natin para dito na tayo magtatanim ng mga halaman. Lalagay na tayo ng anti-chlorine. Ang gamit ko yung Fish Lab water conditioner. This is not sponsored. Nabili ko lang to sa Aquatico. Thank you so much. Shout out sa'yo, Sir Justin. Ginawa ko ng 500 ml yung ating anti-chlorine. So, ibuboost ko lang siya dito sa may tumutulong tubig na yan para umiikot yung ating anti-chlorine dito. Mabuhusan na rin natin dito. Ang dami-dami naman ito eh. 150 ml i-boost natin dito sa chamber number 1, chamber number 2, and sa chamber number 3. Banlawan lang natin itong tubig na to. Halu-haluin lang natin yung ating tubig. Nakakatawa maglaro dito. Ayan na ang ating pond. Sobrang ganda. Hinahalo ko lang yung anti-chlorine. I think I'm done for the night. Siguro maglilinis-linis na lang ako dito. Tapos ipapagpabukas ko na to. Thank you guys for watching. See you on the next one.